Commission on Election magpalabas ng kautusan na lahat ng kakandidato ngayong barangay and SK election sa November 2, 2026 ay kailangan ng mag-submit ng birth certificate. Hello, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapobre. Welcome back muli sa ating Mountain Channel, Cap John Official or Pobreng Mapalad Vlog. Yan ang ating dating pangalan. So, quick update tayo sa nalalapit na barangay at SK election, mga kapobre. Commission on Election planong magpalabas ng kautusan na isama na sa requirements sa mga tatakbong barangay official at SK ang birth certificate. So kung matatandaan natin mga kapobre, kasi dati tayong barangay official, ang kailangan lang dati ay kumuha ka lang ng COC or Certificate of Candidacy, tapos fill upan mo, tapos kuha ka ng documentary stamp sa BIR, then ipanotaryo mo sa isang abogado, at yan, ipasa mo na sa COMELEC, tapos na. Pero ngayon ay kailangan nang isubmit daw yung birth certificate sa sinumang lalahok sa barangay at SK election. At yan po ay magandang plano ng COMELEC para maiwasan ang tatakbo sa SK na underage, or dapat malaman ng komisyon kung ano talaga ang totoong pitsa ng kapanganakan ng isang kandidato. Marami na pong mga pangyayari sa COMELEC na na-disqualify dahil yung birth certificate ay piki. Yung iba nga nanalo na pero hindi nakaupo dahil hindi pala totoong Pilipino. So sayang. Kaya magandang balak yan sa COMELEC at plano na nilang magpalabas ng kautusan na idagdag sa requirements yung birth certificate sa sinumang tatakbo sa eleksyon. Aprobado yan, Commission on Election. At ito po, panoorin natin to para maintindihan natin ang balita. Panoorin natin to mga kapobre. Here we go. Obligado na rin magsumite ng birth certificate ang mga maghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Naritong kumpirmado. Siguradong balita mula sa COMELEC hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve. Trisha, maglalabas pa ang Commission on Elections sa COMELEC ng resolusyon na nag-uutos sa lahat ng kandidato o maghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Nobyembre na kinakailangang magsubite na rin ng birth certificate bilang kalakip na dokumento. Ayon kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, layunin nitong maiwasan ng material misrepresentation ng mga kandidato at matukoy rin ang citizenship ng kanilang mga magulang. Dagdag pa ni Garcia, makatutulong dito para agad matukoy ang eksaktong petsa ng kapanganakan ng kandidato at maiwasan ang mga isyu sa edad o posibleng pagiging underage. Sa pamamagitan nito anya, mababawasan ang mga petisyon at reklamong natanggap ng COMELEC at hindi masisisi ang komisyon na walang ginagawa laban sa mga kandidatong hindi tunay na Pilipino. Wala ring nakasaad sa batas na nagpapawal sa COMELEC na humingi ng birth certificate bilang kalakip ng COC. Plano rin ng COMELEC na ipatupad ang kaparehong panuntunan sa BARM parliamentary elections pero hindi pa ito sasama sa darating na halalan sa Setyembre para maiwasan ang kalituhan. Nakatakda ang paghahain ng COC para sa BSKE 2026 mula September 28 hanggang October 5, 2026. So yan, para sa akin ay napakagandang plano yan sa COMELEC. Narapat lang na isama sa requirements yung birth certificate. Again, para maiwasan yung tatakbo na underage at saka maiwasan yung tatakbo na hindi pala totoong Pilipino. So marami nang na-disqualify dyan. Yung
kung natatandaan nyo mga kapobre, noong nakarang eleksyon, yung kalaban ni Congressman Bini Abante sa Manila ay na-disqualify dahil sa citizenship. Hindi daw totoong Filipino. So sayang, hindi nakaupo. Tsaka yung isa, yung mayor, Alice Go, piki daw yung birth certificate. Citizenship din ang problema nun. So maganda to. At sana sa lahat ng halalan sama na tong requirements sa pagpasa ng birth certificate. So yan ang ating quick update mga kapobre. This is your Cap John Official. Please subscribe. Bye bye and God bless us all.